Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Aktibong nagbubuga ng higit 3,000 tonelada ng asupre ang nag-aalborotong bulkang Kanlaon sa kasalukuyan. Ito ay ayon sa tala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, kung saan kamakailan ay naobserbahan ang paglawik ng volcanic haze na umabot na sa rehiyon ng Bicol na dulot ng hanging habagat. Gayon din ang patuloy na pagragasa ng lahar sa mga kalapit na komunidad ng bulkan. Samantala, nananatili pa rin sa Alert Level 2 status ang bulkang Kanlaon. Samantala, siniguro ng Department of Transportation o DOTR na magiging abot kaya ang halaga ng pamasahe sa mga karagdagang istasyon sa LRT-1 Cavite Extension Project. Ang detalye ay ating niyang alamin mula kay Daniza Lopez. Ibinahagi ni Department of Transportation o DOTR Assistant Secretary for Railways, Georgette Aquino, na ang halaga ng pamasahe sa karagdagang 5 istasyon sa proyektong Light Rail Transit Line 1 o LRT-1 Cavite Extension ay magiging kapareho lamang sa kasalukuyang fare matrix sa LRT-1. Paliwanag ni Aquino, sa pagbubukas ng mga bagong istasyon bago matapos ang taon ay pareho ang boarding fare at distance fare nito sa LRT-1 at LRT-2. Inila din ito na nasa 25 pisong halaga ang biyahe mula Baclaran Station papuntang Dr. Santos Station, habang 45 piso naman mula FPJ Station papuntang istasyon ng Dr. Santos. Sa kakayahan ng kapasidad ng LRT-1 Cavite Extension Project na maisakay ang 500,000 pasahero, ay inaasahan ding maiibsan nito ang nararanasang traffic sa bansa. Sa oras na matapos ito ay iikli na ang magiging oras ng biyahe ng mga pasahero, kung saan nasa 25 minuto na lamang. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Upang matiyak na maayos ang daloy ng biyahe ay nagsagawa ng clearing operation sa mga tauhan ng Philippine National Railways o PNR matapos harangan ng mga dumi ang riles ng tren dahil sa matinding pag-ulan. Ito ay nagresulta sa pagkansela ng biyahe sa rutang Calamba-Lucena, kung kaya't nang hingi ng paumanhin ng PNR sa mga biyahero nito. Paliwanag nito, ang pagkansela sa biyahe ay para masiguro ang kaligtasan ng publiko at ligtas na biyahe. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, Bulkang Kanlaon aktibong nagbubuga ng asupre. PCG giniit na hindi kailangang humingi ng permiso sa China para makapaglayag sa West Philippine Sea. PBBM ipinag-utos na isama ang bagong Pilipinas Hymn at Pledge sa flag ceremony. DOTR ibinahagi na magiging abot kaya ang pamasahe sa inaasahang LRT-1 Cavite Extension. Online voting at counting training isinagawa sa South Korea. Bagong Pilipinas Serbisyo Fair Larut Saya, matagumpay na idinao sa Tagum City, Davao del Norte. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Alinsunod sa paggunita sa ika-126 na anibersaryo ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas, ang Sentro de Turismo Intramuros, na kilala rin bilang Intramuros Tourist Center, ay magbubukas sa publiko sa Miyerkules, 12 ng Hunyo taong kasalukuyan. Ang Sentro de Turismo Intramuros ay binuksan ng gobyerno noong Linggo sa pagsisikap na mapabuti ang karanasan ng mga bisita at turuan ng publiko, lalo na ang mga nakababatang henerasyon,
ukol sa mayamang kasaysayan ng Manila's Walled City. Ang bagong tourist hub ay matatagpuan sa kahabaan ng Kalye Arzobispo sa loob ng San Ignacio Church. Ito ay magbubukas sa araw-araw mula alas 9 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Ayon sa China, dapat munang humingi ng permiso ang Pilipinas bago magsagawa ng operasyon sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, ngunit inalmahan naman ito ng PCG at Philippine Navy. Para sa detalye narito si Francis Riodique. Iginiit ng Philippine Coast Guard na hindi kailangang humingi ng permiso ang Pilipinas sa China upang magsagawa ng operasyon sa Ayungin Shoal. Ayon kay PCG spokesperson Commodore J. Tariela, walang dahilan upang magpaalam ang Pilipinas sa China dahil sakop naman ito ng exclusive economic zone ng bansa. Ito ay matapos ipahayag ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning na hindi naman naharangin ng Pilipinas sa mga operasyon nito kung magpapaalam sa China. Ang pahayag nito ay matapos ang ilang mga engkwentro sa pagitan ng China at Pilipinas sa West Philippine Sea, kung saan ay inagaw ng China ang airdrop supplies na para sana sa mga sundalong nakadestino sa BRP Sierra Madre. Kabilang din dito ang pagharang ng CCG sa inflatable boat ng Pilipinas kahit na may medical evacuation na ginagawa ang Philippine Navy. Ayon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea Roy Trinidad, hindi nila susundin ang regulasyon ng China at aniyay dapat ang China ang ituring na mga trespassers. Babala pa ni Trinidad, maging maingat ang publiko sa umano'y posibleng penetrasyon ng China sa internal relations ng Pilipinas. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Hindi na lamang lupang hinirang at panatang makabayan ng mga bibigkasin sa flag ceremony, kundi kasama na rin ang bagong Pilipinas hymn at pledge. Ito ay base sa inilabas na Memorandum Circular No. 52 kung saan inatasan ang mga kawani ng gobyerno, government-owned or controlled corporations at mga higher educational institutions na isama ito sa mga sasambitin sa flag raising. Layon umano nito na may tatak sa isipan ng mga opisyal ng pamahalaan ang prinsipyo ng bagong Pilipinas na branding ng pamamahala ng Administrasyong Marcos. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, Bulkang Kanlaon aktibong nagbubuga ng asupre. PCG giniit na hindi kailangang humingi ng permiso sa China para makapaglayag sa West Philippine Sea. PBBM ipinag-utos na isama ang bagong Pilipinas hymn at pledge sa flag ceremony. DOTR ibinahagi na magiging abot kaya ang pamasahe sa inaasahang LRT1 Cavite Extension. Online voting at counting training isinagawa sa South Korea. Bagong Pilipinas Serbisyo Fair La Ruth Saya, matagumpay na idinao sa Tagum City, Davao del Norte. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Kamakailang nanawagan sa Kongreso si Zambales 1st District Representative J. Kong Hoon sa umano'y pagkabigong makapaghandog ng bangka at suporta ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa mga mangingisda ng West Philippine Sea o WPS.
Ayon kay Kong Hoon, mahalaga ito hindi lang dahil isa ang mga mangingisda sa balangkas ng pangunahing pagkain ng bansa, kung hindi kamakailang nag-anunsyo din ng BIFAR sa kanilang alokasyon na 660 million pesos para sa 66 unit ng fishing vessel. Anya, kinakailangang imbestigahan kung saan nailaan ang pondo dahil sa anomalyang hindi ito napupunta sa pangangailangan ng mga mangingisda. Isang lalaking Chinese ang arestado sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA dahil ito'y wanted sa China, bunsod ng pagkakasangkot sa iligal na droga. Ang buong detalye tunghayan kay Jade Buhoy. Sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA, inaresto ng Bureau of Immigration o BI ang Chinese national bunsod ng pagkakawanted nito sa China ukol sa pagkakasangkot sa iligal na sugal. Ang arestado ay kinilala bilang si Wang Yilin na hindi pinahihintulutan makapasok ng bansa mula Bangkok, Thailand bunsod ng nasabing kaso. Ayon kay BI Commissioner Norman Tansinko, madali din itong natunton dahil kasama si Wang sa tala ng Interpol Red Notice. Aniya, agaran din itong pinatawa ng deportasyon dahil sa hiling ng Embahada ng China. Bunsod ng kasong kinaharap ni Wang, napabilang na ito sa tala ng blacklist sa immigration at habang buhay na ipinagbabawal na makabalik sa bansa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Matagumpay na nagtapos nitong weekend ang Larot Saya sa ilalim ng bagong Pilipinas Serbisyo Fair na ginanap sa Tagum City, Davao del Norte. Ang kaganapan ay pinangunahan ng Philippine Sports Commission kung saan nilahukan ito ng nasa higit 200 Tagumenyo. Katuwang ang Philippine Eskrima Kali Arnis Federation at National Chess Federation of the Philippines, isinagawa ang 2 araw na libreng exhibition matches at sports demonstration mula sa mga national chess athletes. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, Bulkang Kanlaon, aktibong nagbubuga ng asupre. PCG giniit na hindi kailangang humingi ng permiso sa China para makapaglayag sa West Philippine Sea. PBBM ipinag-utos na isama ang bagong Pilipinas hymn at pledge sa flag ceremony. DOTR ibinahagi na magiging abot kaya ang pamasahe sa inaasahang LRT1 Cavite Extension. Online voting at counting training isinagawa sa South Korea. Bagong Pilipinas Serbisyo Fair Larut Saya, matagumpay na idinao sa Tagum City, Davao del Norte. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.